kwentong ito ay pinamagatang Bantay sa Dilim. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga tahanang iniwan ng panahon. May ilan na piniling talikuran, hindi dahil sa sira, kundi dahil sa sumpa. Ito ang kwento ni Eliza, isang dalagang bumalik sa probinsya upang mamana ang lumang bahay ng kanilang angkan. Akala niya ari-ari ang kayamanan ang daratnan niya. Pero sa kanyang pagbalik, ang madilim na lihim ay muling nagising. At sa katahimikan ng gabi, may bantay, may nakamasid, may naghihintay. Andito na ako sa wakas. Pagkatapos ng maraming taon, nakabalik din ako sa bahay ni Lola. Ayan, walang cellphone, walang signal, walang maingay na sasakyan at walang ingay sa syudad. Ganda naman dito, sobrang tahimik. Pero bakit parang may iba? Ang bahay hindi nagbago. Pero ang pakiramdam ay kakaiba. Parang may nakatingin mula sa bintana, mula sa pinto, mula sa itaas. Parang laging may nakatingin sa akin. At nang sumapit ang gabi, ay ang ganda ng pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam, ang lamig, ang presko ng hangin. Yun nga lang, walang kuryente. Brownout ba? Nagamit nga na lang ako ng kandila. At habang naglalakad papunta sa kwarto, may narinig si Eliza na tunog. Una, akala ko'y hangin. Pero hindi. Dahil may ritmo. Parang may naglalakad. Lisa. Hindi. Ako lang ang mag-isa dito. Ako lang talaga mag-isa. Pero bakit may pumubulong? Tinatawag ba ako? Pangalan ko ba yun? Baka guni-guni ko lang? Or baka sa pagod ko lang? Sa bahay na iyon, may lumang silid sa itaas. Sarado raw ito mula nang mamatay si Lolo. Walang pumapasok doon kahit kailan. Pero kanina, nakabukas na yung pinto. Bahagyang awang lang. Maliwanag noon ang buwan, pero sa silid, ang dilim. Wala kang makikita, pero alam mong may laman. Mula sa loob may umaalingaw-ngaw. Mga salitang di ko maintindihan. Parang Latin, parang dasal, pero baliktad. At doon ko nakita. Ano yan? Babae. Parang babae. Bakit? Babae ba yan? Ano yan? Makabalik na nga sa kwarto. Ano yun? Ano ba naman to? Hindi ko naman ganito. Hindi ko inaasahan na ganito. Ano to?
ako makatulog. 3 gabi na. Tuwing pipikit ako, naririnig ko ang mga boses nila. Parang mga batang umiiyak. May humahaplos sa buhok, may humahawak sa paa ko habang natutulog. May mga galos na ako sa braso. Hindi ko alam kung ako ang gumawa. Hindi ko alam. Ako pa ba to? Kinabukasan, ano to? Journal? Bakit nandito sa ilalim pa talaga? Aking mabasa ngayon ano bang journal na to? Hindi lahat ng manay dapat tanggapin. Ang bahay na ito'y bantay ng dilim. Sinusuklian nito ang bawat lahing tumira rito. Kapalit ng buhay, kapalit ng liwanag. Tayong lahat sinumpa? Sinumpa? Kaya si mama nalunod? Si kuya biglang nawala? At ako ba ang susunod? Ano to? Nandito na siya. Nandito na sila. Nandito sa loob ko. Hindi ko mapigilan. Ano tong nararamdaman ko? Nakatingin siya. Hindi ko alam ngumingiti. Ano tong naririnig ko? Ano tong naririnig ko? Tumigil kayo! Umalis kayo! Umalis kayo! Maawa kayo sa akin! Wag ako! Wag ako! Wag ako! Hanggang ngayon, walang nakakapasok sa bahay ni Elisa. Wala ring lumalabas. Wala nang tumatawag. Wala nang sumasagot. At tuwing 3:00 ng madaling araw, may nagbubukas ng ilaw sa ikalawang palapag kahit walang tao. O baka, ito ang tinatawag nilang bantay sa dilim. Hi! Ang salamat po! Nahiya akong sumigaw. Wow. Nahiya akong sumigaw.